Ang title po na i-share ko sa inyo ay Ibalik si Jesus sa Pasko. Lucas 2 verse 10. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ang Pasko ay magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. It is supposed to be that way. Basta Pasko, ito ay mayroong good news ng joy. At hindi basta joy, malaking joy. Malaking joy, parang ano. That was long time ago. Pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, ang ating tagapagligtas. Pero itong problema hindi naman tayo nakakonsentrate sa birthday ng Panginoong Jesus. Of course, hindi naman talaga 25th ng December ang birthday ni Jesus. Walang may alam. Pero dahil ang spirit ng Christmas ay sineselebrate ito, then okay lang yon. Matanong ko kayo, kung kayo kaya ang may birthday, gusto kaya ninyo na napakahaba ng preparasyon? Yung gang 100 days countdown. Pero hindi ka naman kasama sa preparation. Tagatingin ka lamang doon sa nababawasan ng days. 99, 98. Hindi ka man lang natanong kung paano mo gusto i-celebrate ang birthday mo. Of course, Pasko is reunion, get together. Ako'y natutuwa sa pamilyang sama-sama pag Pasko. Ang problema, hindi naman kasamang may birthday. Hindi kasama sa kwentuhan. Hindi man lang nababanggit. Ano kayang pakiramdam mo kung ikaw may birthday? Ang daming handa. Hindi naman para sa'yo, para sa kanila. Sobrang busy ng magse-celebrate. Sa kabisihan, hindi na nakikipag-usap sa'yo. Kung kakausapin ka man, mangungulit lang sa gagastusin. Kung isasama ka, kukulitin ka lang sa gagastusin. Ano pa? Mangungutang. By the way, yung mga inaanak, ang dami ko nakikitang post. Ako'y napapatawa na Sabi nung ninang ay 50 sa inaanak, doon sa may dalang potential maging boyfriend, 500. Yung mga gayon, tuwa ako Sabi naman nung isa wag daw hanapin ang nina ngayon, hinahanap niya kanyang sarili. Paano naman gano'n? Itong Pasko magastos Tapos mangungutang. At pagdating ng January, February, kasi ang credit card 3 months to pay. At magbabayad na, isisisi sa may birthday, kaya siya nalubog sa utang dahil naghanda daw siya ng Pasko. Problema nung may birthday. Mag-iikot, kakanta, hihingi ng pera, ang dahilan ni birthday mo. Payag ka ganoon. Halimbawa pupunta sa kapitbahay. Kaluluwa, hindi pala kaluluwa. Ang Pasko ay sumapit. Oy, pahingi yung pera, bakit? Birthday ho ni O bakit ako sinama ninyo diyan? Nagbibigay sila ng regalo. Wala namang bigay sa may birthday. And then sasabihin nila, kasaya ng birthday mo. Sabi ng may birthday, parang di ko na-feel. At umaten ka ng birthday mo, laking gulat mo, iba ang sikat.
Hindi ikaw. Si Santa Claus. Unti-unting inaalis si Jesus sa picture. Ang Pasko ay naging happy holidays. Naging Christmas vacation. Naging family reunion. At ang sabi ko sa inyo kahapon, ang bagong symbol ng Pasko. Ano yan? Traffic. By the way, sino tumanggap na ng kanyang bonus? Ako'y matagal na. Sa SM ko nakuha. Marami na nakipag-birthday yan kahit hindi kilala ang may birthday. Napag-alaman ko, kahit doon sa lugar na hindi kinikilala si Jesus, merong Christmas. May happy holidays din. Ang dami nakikibirthday yan. Hindi kilala si Jesus. Panahon na para ibalik si Jesus bilang sentro ng Pasko. Ano bang ginawa ni Jesus para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya? Okay. Kung may minamahal kang langgam, sa Batangas, guyam, mahal mo yung langgam, paano mo masasabi sa langgam o sa guyam na mahal mo sila? Sisigawan mo ng I love you? Langgam, langgam na pula, langgam na itim. Anong tawag doon sa maliliit na langgam? Apanas, mahal ko kayong lahat. Pag nilagay ko ang pagkain ko diyan, 3 minutes nandyan na kayo. Mahal ko kayong lahat. Sisigawan mo sila ng I love you? Dahil langgam sila, hindi nila yun maunawaan. Alam ko, susulatan ko na lang. Ang problema, hindi nila mababasa. Alam ko, magpapaliit na lang ako sing liit ng langgam. Pero hindi ka pa rin nila maunawaan. Bakit? Hindi ka langgam eh. Isa lang ang pwede mong gawin. Mag-anyo kang langgam. Ipanganak na langgam. Mabuhay na parang langgam. Makipag-usap na tulad ng langgam. At mapababadit mo sa mga langgam ang I love you. Ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay nasa langit. Sinasamba ng mga anghel. Wala siyang simula, walang katapusan. Ang Panginoong Yesus ay nandoon pa man, bago pa magsimula. Full of glory. Alam mo, iniwan niya yung anyong yon, at pagkatapos, kinuha niya ang anyo ng mga langgam, o kinuha niya ang anyo ng mga tao, ng kanyang mga nilalang. Bakit? Kasi hindi alam ng mga tao kung gaano siya kamahal ng Diyos. Kailangang ipakita ng Diyos ang pagmamahal niya at ginawa niya yon sa pamamagitan ng pagkakatawang tao niya. Kaya may Pasko. Kasi gustong iparamdam, ipakilala ng Diyos kung paano niya kamahal tayo, sukdulang kunin ang ating anyo. Minsan din natin nare-realize yun eh. Ang taas ng tingin natin sa ating sarili. Akala natin kung sino tayo. Nilalang lang tayo. Parang isang Diyos ay iwan ng langit para sa atin. Hindi lang yun. Parang isang Diyos ay mamatay para sa mga langgam. Para sa atin. That is something. Kaya naman pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig na nung tayo makasalanan pa siya'y namatay na para sa atin. Oh, I hope and I pray we will understand what God did. Para wag na kayong may insecure sa buhay na ito. Dahil sigurado may nagmamahal sa inyo. Yang katabi mo, maaaring ngayon, mahal ka niyan. Bukas, medyo mahal lang. Sa January, ano na lang, manalang yan, ma. Pero ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesus, noong minahal ka niya, wala ka pang ginagawa, hindi ka pa pinapanganak, mahal ka na niya kasi plano na niyang bumaba sa lupa. Christian, wala kang karapatang malungkot dahil sasabihin mo nag-iisa ako. Wala kang karapatang may secure, sasabihin mo wala kang kung anuman. Hindi makapupuno sa iyong anumang nanditong nilikha. Iisang makapupuno sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya lamang ang nagmamahal sa iyo ng ganong katindi. Oh, I pray maunawaan mo. Kaya, I always say this,
Kung Christian ka, paglalakad pa lamang, may spring na. Di ba ibang maglakad yung alam mong may nagmamahal sa'yo? Ano? Parang secure na secure ka. Ano? Ang problema, kinukuha mo yan kung saan-saan eh. Huwag mong kunin kung saan-saan. Kunin mo yan kay Jesus. Kunin mo yan kay Lord. So, itong ginawa ng Diyos, hindi siya basta sumigaw ng I love you. Hindi siya sumulat mula sa langit. Ginawa niyang isang bagay na maunawaan natin. Bumaba siya mismo. Sumama sa lahi ng tao para lang masabit maipakita ang I love you. Ito ang sineselebrate natin ngayong Christmas. Ang pagdating ng Panginoong Yesus. Pipinanganak siya sa sabsaban. Ang sineselebrate natin sa Christmas ay ang pag-express ng Diyos ng I love you. Oh, I pray we understand that. Huwag mong sabihin, kawawa naman ako. Bakit? Saan ka pinanganak? Sa banig. Aba, ay lamang ka. Si Jesus ay doon sa kinakainan ng baka. Kaya sabsaban kinakainan ng tupa. Tayo dito ewan ko kung sanay kayo sa may baka o sa may tupa. O pagpalaging ng hindi kayo nagtatrabaho sa farm, kayo nasa city. Siguro ang pinakamalapit yung tinutulugan ng aso. Dahil hindi mo alam yung sabsaban Kaya wag mo sasabihin kawawa ka ha, simula pa lamang ka na. Sabihin mo sa katabi mo, pagkaka-bless mo pala. Ibalik si Jesus bilang sentro ng Pasko. Malimit nagkukwento sa mga anak ang parents. Ewan ko mga anak kung kayo nakwentuhan na ng parents nyo ng ganito. Yung kanilang karanasan noong sila ang nag-aaral. Ay ang baon ko noon. Magaling kayo. Kayo mga McDonald's pa kayo. Kami, ay may binalot kami. Ay yung kanin, sa ibabaw may sapsap. Yung kanin, sa ibabaw may itlog. Babalutin namin yun ng dahon ng saging, tapos babalutin namin ng newspaper, tapos yun ang aming baon. Ngayon, nuggets pa kayo. Pero yung iba, no, ako'y nag-aaral, ako'y nangungumpay pa ng pagkain sa baka, hindi ako makakapag-masok ng wala niyan, walang baon Tapos lalakadin ko, hindi ako magsasakay kasi baon ko yun, nilalakad ko yan, ang layo. Kayo? Pahingi-hingi pa kayo ng motor? Sinong mga anak ang nakarinig ng kayo sa magulang? Okay, ang tanong ko, may dating ka sa inyo? Ay siya, ibigay na ninyo, akin na. Walang kadating-dating sa mga bata. Ipinamumukha ng parents kung paano sila ka-bless. Pero ang problema, hindi nila ma-appreciate ang meron sila kasi hindi nila naranasan ang wala. Walang dating ang mabubuting bagay kasi hindi naunawaan yung pangit na bagay. Hindi po laging ganitong sitwasyon ng mundo. Ang nilikha ng Diyos ay perpekto na mundo. Pero dahil nagkasala ang unang tao, si Adan at si Eva, pumasok ang kamatayan. Genesis 2 verse 17. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Ito ay pinatunayan ng Romans 6:23. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Hinihingi ng katuwiran at kabanalan ng Diyos na husgahan ng kasalanan ng kamatayan. Kapag Bible ang nagsabi ng kamatayan, it means separation from God. Yun ha? Asin ninyo yung thought ng kamatayan ay yung patay as in patay. Hindi lang yon. Ang kamatayan is separation from God. Hanggang dumating sa puntos ng habang buhay na pagkahiwalay at dalhin sa lugar ng pagdurusa. Yung lugar na wala ang Diyos kasi separation from God. Pastor,
Why is it so severe? Bakit napakatindi ng parusa sa kasalanan? Para naman isang bunga lang ang kinain wala namang sinaktan. Malimit ating hinuhusgahan ang tindi ng kasalanan ayon sa kung may nasaktan, gaano katindi ang nasaktan. No, ang kasalanan ay laging masakit sa Diyos. Matindi ang parusa hindi dahil sinuway ang utos. Matindi ang parusa dahil ang pinagkasalaanan ay ang Diyos na maluwalhati, walang simulat, walang katapusan. The Creator of heaven and earth. Kaya masakit ang kasalanan. Sino ka tao? Isang pipitsuging nilalang sa isang sulok ng universe, sa isang maliit na solar system, sa isang maliit na planeta, sa isang sulok ng planetang ito, sa bayan ng ganito, na magre-rebelde sa Diyos na napakalaki, sino ka? Tingnan mo ang insulto, ang dating nito sa pinakamakapangyarihang Diyos. Tingnan mo, just see kung paano iniinsulto ng kasalanan ang Diyos. Kaya severe ang parusa dahil napakataas ng pinagkasalaanan. Ang sinuway nila ay ang utos ng pinakamataas na Diyos. Ang kasalanan nila ay laban sa pinakamataas. The Most High God. Ito, ipinoint out ko noon Bakit kaya lagi ang sinasabi ni Lucifer noong siya ay gustong magrebelde, I want to be like the Most High. Gusto kong makapareho ng Diyos. Ba't hindi nila sinabing, gusto kong lampasan ang Diyos? Kasi walang ganoong thought, walang ganoong realidad, walang ganoong vocabulary. Bakit? Hindi nag-i-exist yun. Ang alin? Yung lampasan ng Diyos. Ang Diyos na ang pinakamataas. Walang pwedeng lumampas. Now, tingnan ninyo. Yung pinakamataas na yon, susuwayin mo. Ay, naalala ko ako'y na-absent-minded yan sa lipa. Yung papasok yung kang liliko doon sa SM. Kami nag-uusap ni Melody. Hindi ko alam tapos na pala yung green. Nagbibilang ako, nag-uusap ako, sumunod lang ako na sumunod. Naku, ang galit noong nagtatraffic. Nakatigil na nga ako ganyan. Sabi ko, sorry. Alam mo, real talk lang naman Siguro ko kami magkakilala noon. Nakilala nyo, naku, si Pastor Ito pala yun. Yung pogi na Pastor doon. Siguro yun mag-iiba. Naku, sorry po, mag-iiba. Ibig ko sabihin, ang pinagkasalaanan ko yung nagtatraffic Ang pinagkasalaanan ko. At kung gusto nang mangain. Kung kaunting power na binigay sa iyo, kung kumilos ka na, akin to. Akin itong corner na ito. Ako masusunod dito sa kantong ito. At nagkasala ka sa kanya, parang napakalaki na. Traffic enforcer. Isipin mo kung ang pinagkasalaanan mo ay Diyos na may lalang ng langit at lupa. Isipin mo. That is why the punishment is so severe. Are you there? At ang tindi ng parusa laban sa kasalanan ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Yes. Mas matinding parusa sa kasalanan, mas maluluwalhati ang Diyos kasi nagpapakita lang ito kung gaano kataas ng pinagkasalaanan. Isipin mo kung pitik lang sa ilong ang parusa sa pagsuway sa Diyos. Nagkasala ka sa akin pa rin Papitik sa ilong. Anong level yan? Anong Diyos yan? Ang baba. Kaya severe ang parusa kasi napakataas ng Diyos. And praise God, impyerno ang parusa. Nagpapakita lang ito na napakataas ng ating Diyos. Kaya wag mong sasabihin,
Bakit naman gayon, kinain lang ang bunga? Ang issue hindi ang bunga. Ang issue sino ang nag-utos. Ang pinagkasalaanan mo ba ay kalaro mo lang? Isang pipitsuging Diyos? Pero wag kang mag-alala. Kahit ang pinagkasalaanan natin ay napakataas na Diyos, ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig. Oo nga, tinatulan na nagkasalang mamatay. Pero ang Diyos sa kanyang awat habag ay nangako sa tao ng manunubos na ipapanganak ng isang berhen. Siya si Jesus Christ. Nagbigay kaagad ang Diyos ng provision para sa kaligtasan ng tao. Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo. Ito'y matapos magkasala ni Adan at ni Eva. Ha? Maglalagay ako sa iyo, talking about the serpent, at sa babae ng pagkapuot or enmity between each other. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, there will be a pagkapuot na walang pagkakasundo, enmity, between the seed of the woman and between the seed of the serpent. The seed of the woman is Jesus. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yes. Dudurugin mo ang kanyang paa. Ipapako mo eh. Pero pag ginawa mo yon, durog ang ulo mo, Satan. Mawawalan ka ng authority sa earth na ninakaw mo noong iyong natukso, na-deceive si Adam at si Eve. Ang Pasko ay sinabi kaagad pagkatapos magkasala si Adan at si Eva. Oo nga, sila ay sinentensyahang mamatay, pero ang nangako ay ang Diyos at nangako siya ng Diyos na tutubos. Again, ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos. To vindicate His holiness, medyo na ano ang kanyang kabanalan eh. Nalagay sa, it is being tested. Ang aking kabanalan, sobrang pure, ginanito. Now it's being tested. Hinatulan ng pinakamataas na Diyos ng pinakamatinding parusa ang tao sa kanilang ginawang kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kinuha niya ang matinding parusang iyon. Parusa na siya na ang nag-set. Napakatindi ng parusa ko na gagawin sa mga nagkasala sa akin. Sobra, so severe, napakasama, napakatindi ng hirap na inyong daranasan dahil ako na isang mataas na Diyos, ako ang pinagkasalaanan ninyo. Grabe! Pero, wag kayong mag-alala. Yung grabing parusang yon, ako na rin ang tatanggap. Ha? Yung parusa ng kasalanan ninyo, na sinet ko, na sobrang sakit, sobrang tindi, sobrang painful, separation from me, ako na ang tatanggap ng parusang iyon, hindi kayo. Kaya wag na ninyong tanungin, why so severe the punishment? Bakit napakatindi ng parusa? Wag na ninyong itanong. Ang inyong isipin na lamang, kahit pa anong tindi na yan, hindi naman ako ang daranas eh. Ang Diyos ay nagpadala ng paparusahan sa halip na ako. Ibalik natin si Jesus sa Pasko. Isipin ninyo kung ano ang Pasko. Isipin ninyo kung anong sineselebrate natin. Ang sineselebrate ko po pag Pasko. Mamaya. May mga tao na sinisisi ang Diyos sa mga hindi magandang pangyayari. Ang tawag pa nga ng mga tao sa pagbaha, paglindol, acts of God. Hindi ang Diyos ang dahilan ng kamatayan at paghihirap sa mundo. Sa halip pa nga, ang kamatayan ay ang kaaway. Yan ang sabi ng Diyos, ang kamatayan ay kaaway. 1 Corinthians 15:26, ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Huwag niyong sabihin, ba't ito'y ginawa ng Diyos? Hindi. Iya'y resulta ng ginawa ng tao. Hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan. Hindi ito kasama sa, at nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Basahin niyo ang Genesis. Noong lumala lang ang Diyos, let there be light and there was light.
Sunod-sunod yun. Lagi sinabi niya, and it was good. And it is good. Wala sinabi doon, and God created death, and it was good. No. Death happened after the transgression of the law. Tao ang nakadiscover noon. So bago magkatao, wala pang kamatayan. Wala pang sakit. Ang sakit, kamatayan, paghihirap, hindi ito normal. Noong nagkasala ang tao, ang Diyos bilang matuwid at banal na manlilikha, hinusgahan niya ang kasalanan ng kamatayan. Yun. Kaya naman, nararanasan ng tao kung ano nangyayari kung wala ang Diyos. Naganap ang paghihirap. Naganap ang sakit. Bakit? Sickness is the absence of health. Death is the absence of life. Ang sinabi ng Diyos na kamatayan, pag kinain mo ang bungay kay mamamatay, ang ibig sabihin nito, I will separate myself from you. Ngayon, alam natin ang ibig sabihin ng separation from God. In a way, here is this celebrity na nagsabi, matapos siyang i-water baptize, now I found out kung nasaan ang peace. Lahat ng hiwalay sa Diyos, walang kapayapaan. Hanap ng kapayapaan kung saan-saan. Humahanap ng bakasyon para magkapayapaan. Sa airport pa lamang, wala ng kapayapaan. Sa traffic pa lang, walang kapayapaan. Yun ay gusto magkaroon ng kapayapaan, ha? Ilan na nakikita ko doon, nakikipag-away doon sa check-in. Inaaway ang Cebu Pacific. Hindi na daw tumama ang schedule nila. Yun ay naghahanap ng kapayapaan. At dumating ngayon sa resort, na binayadan ng pagkamahal-mahal, isang taong nag-iipon ng utang pating kulang pa. At nung nandoon na, nagre-reklamo, yung aircon maingay, naghahanap ng kapayapaan. Hindi makatulog. Ang kama, bakit daw matigas? Naghahanap ng kapayapaan. At eto nakakain. May nakita siya doon. May uyayi. Doon sa pagitan ng dalawang puno ng coconut, pupunta siya, naunahan siya nung kasama niya. Sabi niya, pupunta na ako dyan eh. Nauna ako eh. At mamaya naiinis na siya. Naghahanap ng kapayapaan yun. No? O baguhin natin ang senaryo. Siya'y naguguluhan sa kanyang buhay. Siguro, pag nagkajowa ako, magkakaroon na ng direksyon ng buhay ko. At siya nga'y nagkajowa. Nagkadireksyon ng buhay niya, palayo sa Diyos. Sabi niya, bakit ganoon? Nung ako'y single, mas masaya ako. Pero nung nagkajowa ako, pagkakadami ng bawal. Bawal aring isuot. Bawal akong magpagabi. Bawal akong makipag-usap doon. Napakadami ng bawal. Nasaan ang kapayapaan? At pagkatapos, hindi ka nakapag-chat. Hindi ka nakapag-chat nung gabi. Inaway ka na. Nasaan ang kapayapaan? Attorney, nasaan ang kapayapaan? Hanap tayo ng kapayapaan. Alam ko na, pag ako'y nagkapera, ng maraming pera, may kapayapaan ako. May kapayapaan ako. Heto ngayon, ang daming pera, takot na takot, baka may makakuha. Dali, tulong. Mag-deposit ka. Huwag kang magpapalata, ha? Malaki ang dala mo. Takot. Naghahanap. Sabi niya, magkakapayapaan siya, ha? Pag maraming pera, ano? Ano ibig ko sabihin sa inyo? Ang kapayapaan, wala sa lupang ito makikita. Ang kapayapaan ay nasa Diyos. Nasa relasyon mo sa Diyos. Balik si Jesus sa Pasko. Alam mo itong Pasko, napaka-busy nito. Napaka-busy. Pumunta ko sa SM. Anong oras kayo magsasara? Sabi ng ngayon ha, Bisperas, alas 8 ho. Kahapon, alas 10 ho. May kapayapaan? Oo. Itong Pasko, ito yung napaka-busy. Yung mga negosyante, tuwang-tuwa sila sa Pasko. Tuwang-tuwa. Maraming benta eh. Pagod na pagod naman. Walang kapayapaan. At sa daming gustong maningil pagpapasko, maniningil ako, bakit papasko eh? Lord, pwede kang ibalik natin si Jesus sa Pasko. Let peace
be on us this Christmas. Let the peace that the world cannot understand be upon us. Ibalik natin si Jesus sa Pasko. Okay? Huwag ninyong i-stress ang inyong sarili sa mga ibibigay ninyong gifts. Ba't kayo napapakahirap dyan? Ha? Kulang. Kailangan ho ito, kailangan. Who told you? Ang pinakamagandang regalong maiibigay mo ay ipakilala mo ang regalo, the Son of God who came on earth to give peace. Ipakilala mo. Noong nagkasala si Adan at si Eva, pinakita agad ng Diyos na kailangan may mamatay upang bayadan ng kasalanan. Kaya nagpatay ang Diyos ng hayop upang takluban ng kasalanan at kahubaran ni Adan at ni Eva. Basahin ko sa inyo Genesis 3 verse 21. At iginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. First time nakakita ni Adan at ni Eva ng pinapatay na hayop. They were in paradise. Walang pinapatay na hayop. First time pinakita ng Diyos, dadamitan ko kayo, bad kayo eh. The shame, resulta ng kasalanan. Hindi nila alam dati yun. Dinamitan ng balat, nakita nila ang pagpatay ng hayop. That's the pattern. After that, ipinakita na ng Diyos kung ano ang mangyayari. Kailangang merong magbayad ng kasalanan because without the shedding of blood, there will be no remission of sin. Kaya ito yung naging pattern na noong Old Testament. Lagi na lang nag-o-offer ng hayop. Papatayin, tutulo ang dugo para takloban ng kasalanan. Takloban ng kasalanan. Takloban ng kasalanan. Why? Hindi nila naalis. Hindi nila naalis. Until dumating ang Pasko. Dumating ang Pasko. Pinanganak ang tagapagligtas. Lumaki ang tagapagligtas. Si Jesus. At nung naglalakad, nakita ni John the Baptist, ang kordero ng Diyos. Hindi na siya tupa ni Mang Juan. Hindi na siya kambing ni Mang Jose. Hindi na siya baka ni Don Felipe. Ang dumadating ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dumating na ang pinakahihintay. Dumating na ang pinangako ng Diyos nung nagkasala si Adan at si Eva. The seed of the woman will bruise your head. And that is a mortal wound. Pinagpatuloy ng Israelita ang paghandog. Nagpapatay sila ng hayop. Hayop pa lang kasi, wala pang saklal na pambayad. Wala pang kordero ng Diyos. Pero hindi nga maalis ng hayop ang kasalanan ng tao. Dahil sa hindi related ang tao sa anumang hayop na nilikha ng Diyos. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang tupa ay hindi nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Hindi pwedeng bayadan ng tugo ng tupa ang kasalanan ng tao. Kailangang Diyos din ang magbayad nito. Tao at Diyos. Si Jesus lang ang pumupuno ng qualification na ito. Isang Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus na Diyos ay dumating sa lupa tulad ng ordinaryong tao. Pinanganak. Basahin ko sa inyo Isaiah 7:14. Matatapos na ako at malapit na tayong pumila. Malapit na tayong mag-pray. Alam ko yan, kaya pinapahaba ko. Ibinabalik ko nga si Jesus sa Pasko, kayo naman. Ay, yung iba, ngayon lang ang tumawa, ngayon lang nabuhayan. Narito isang berhen na maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. At namuhay si Jesus na walang kasalanan. Pinanganak na walang kasalanan, namuhay ng walang kasalanan. Bakit? Upang siya ang maging sapat na sakripisyo para sa lahat ng tao at mabayaran lahat ng kasalanan. Ito ang dahilan kaya pinanganak si Jesus. Ito rin ang dahilan kung bakit siya mamamatay. Matthew 1:21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Church, ibalik natin si Jesus sa Pasko. Gawing si Jesus ang sentro ng kagalakan.
Si Jesus ang sentro ng kagalakan, hindi ang pagpila. Dahil tsak mamaya makikita ko ang inyong kagalakan. Mamaya makikita ko din ang pagtutulakan. At nalimutan na ninyo ang preaching ko. Ang tingin mo na kay Mayor Jesus. Ikaw si Jesus. Nawala na agad. Mayor, nandiyan ka ba? Abay, nasa likod si Mayor. Si Mayor nasa likod. Bantayan ang pinto diyan. Ha? Ibalik si Jesus sa Pasko. Ngayong Pasko, hayaan nating umawas o mag-overflow sa atin ang pagpapasalamat at maibigay ang pagsamba sa tunay na umiibig sa atin. Ang Diyos Ama na nagbigay ng kanyang anak, si Jesus na dumating upang tubusin tayo sa kasalanan, siya ang tunay na umibig sa atin. You will never be out of love. Never. Because there is a Jesus, there is a God who died for you. Christian, pag nakita kitang malungkot, nakita kitang depressed, kat, titignan kita at sasabihin ko sa iyo, Merry Christmas. Meron tayong gagawin bago ang lahat. Ibabalik natin si Jesus sa Pasko. At ito ang ating gagawin. Papalakpak tayo, wait, wala pa ha, alam kong meron ng gusto, ng pinakamahaba na gagawin natin simula nang nagsimula ang JA1 Rosario. Nice ba? Papalakpakan natin ang reason for the season. Let Jesus know that this is His day. At saka nga pala, wag kayong kakanta ng, you better watch out, you better not cry. Mamaya si Santa Claus na naman yun eh. Ang kakantahin lang niya, oh come all ye faithful. Yung si Jesus. Are you there? Pero ngayon, ibibigay natin ang pag-recognize sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ito ang ating gagawin. Lagi kayong susunod sa akin, ha? Huwag kayong gagawa na hindi ko pa nasasabi. Papalakpakan natin ang Panginoong Yesus. Pero kung kakaiba, alam mo naman ang worship, we can do it in ways, different ways. I call this the first row, second row, third row, fourth row. Habang kayo nakaupo, palakpakan mo ang Panginoong Yesus, first row. Huwag kayong titigil. Second row, sabihin naman ninyo, Jesus. Palakpak. Jesus. 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 Lahat ng napalakpak, tayo. Jesus. Jesus. Palakpak. Tayo. Palakpak. Tayo. Walang titigil. Walang titigil. Nasa taas. Palakpak. Walang titigil. Ibabalik mo si Jesus sa Pasko. Now, ang palakpak mo, lalakasan mo. Jesus. 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 Sabay-sabay nating sabihin, Jesus! Jesus! Jesus!
we adore you. Alam niyo, may napansin ako. Darating ang time, hindi na kayo makakaluhod. May nakausap ako medyo matanda na siya. Sabi niya, napakahina na kanyang paa. Anong ibig niya sabihin? Parang yung paa ko hindi nasulod sa akin Hindi na niya makayang ang katawan ko. Kahit ako magpakulay ng buhok, ang sabi nga nabata ako ng 10 taon, halata sa paglakad ko Naisip ko, darating ang time hindi na tayo makakaluhod. Alam mo, habang kaya mo pa, sabi mo naman, Jesus, we adore you Yung iba naman, naapektuhan ng tuhod, may ACL, may di na rin makakaluhod. Basta time will come, di na makakaluhod. Habang kaya pa, ibigay natin ngayong Pasko, kahit ngayong Pasko, ang kilos na ito, na nagsasabing, we adore Him. Kaya ba? Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem, ever living God, we adore you. Jesus, you are the center not only of this day,
You are the center not only of the Christmas day, you are the center of all the days, of all the time. You are the center of our lives, of our heart. Jesus, you are all. Lahat sa buhay namin. Come on, stand up. And for the last time, let's give our Jesus, our Savior, the best clap offering. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen.